Magandang tanghali po mga kadila. Ngayon po ay magluluto ako ng sinaing na tulingan. Ayan. Meron po itong higit kumulang na 1 kilo. At ito po ngayon ang aking isasaing. Last time po kasi galunggong na maliliit yung aking sinaing. O yung tinatawag sa amin sa Quezon na ginanga. Ito po yung original. Usually, ito po yung madalas at mas kilala sa sinaing na isda. Ito pong tulingan. Ayan. So, ngayon, ang pag-prepare ko po nito dahil dito po sa Malolos, Bulacan, ang mga ganito pong isda ay biyahe lang. At minsan, hindi na sariwa talaga. Sa madalit sabi, hindi po sariwa. So may mga ilang araw na po itong tinagal sa biyahe at sabi natin na yelo na lang nagpapatagal ng buhay nito. So ganito po yan. So para maiwasan po yung kontaminasyon, dahil nga po ito ay matagal na sa kumbaga sa ay hindi sariwa ng nabili ko, kagaya po nito. Ayan. So, hiniwaan ko na po ito sa gitna, sa gilid. Ayan. Dito ko po ngayon isisiksik ito po yung kalinawan ng baboy. Ito po yung parang pinakantaba sa loob ng tiyan ng baboy. Kalinawan ng tawag dyan. Ayan. So, isisiksik po yan natin dito sa hiwa ng tulingan. Nang sa ganun maniksik yung kanyang katas, pag naluto na. Dito sa ating isda na magdadagdag po ng sarap. Yan. Ganon din po. Pagkatapos ko ito ibabad para kung kontaminado man ito, so ibig sabihin maalis na po yun. Dahil ilang beses ko na po ito hinugasan. At the same time, binabad ko pa siya. So yan, binabad ko pa po yan. Then, pagkatapos po nilang aking discussion about dito sa pagpiprepare ng ating tulingan na isasaing para maiwasan natin yung kagaya ng nabalita na matagal na ito daw pong tulingan ay may lason. Hindi po totoo yun, na-contaminate lang yun, kaya nakalason. At kung mapapansin nyo, ayan, hindi ko po tinanggal ang buntot. So kagaya po ng iba, ginagawa ay pinipilipit yan, tinatanggal, at yun daw yung may lason. Wala pong katotohanan yan. Kasi ang inyong lingkod na si Kadila ay pinanganak at lumaki sa tabing dagat. Ang aming pong lugar ay tabing dagat, kaya kilala ko po ang mga isda. Isdang dagat, pa yung isdang dagat dahil kami taga-tabing dagat. Hindi po totoo na ito ay nakakalason ng buntot. Sinisip-sip ko pa nga po yan pag naluto. So, napaka-edible po nitong isdang ito. Nagkataon lang po na contaminated yung nakalason na yun. So, minsan kasi po hindi tayo nakaka-move on. So, nabibintang doon sa isda na which is kagagawan at kapabayaan ng tao na nagtitinda nito. So, yan. Binibigay ko po sa inyo ang aking kasiguruhan na wala pong lason ang buntot niyan. Hindi po totoo yun na kailangan tanggalin sa tulingan. Okay po. So, tatanggalin ko na po muna sa pagkakababad dito at lalagyan ko na po ng asin. Titimplahan ko na po ng asin. Okay po. Yan. Ito na po mga kadila. Pagkatapos ko po maibabad yung mahugasan at maibabad sa tubig ng siguro mga 20 minutes yung ating isdang tulingan. Ito na po siya. Nalagyan ko na po siya ng asin. Nahiwaan ko na po siya. Kaya po makikita nyo, kanina hiwa pa lang. Pinalapad ko na po siya. Inipit ko na po siya ng ganun lumapad. So, yan, katulad po yung nabibili ninyo sa mga lugar kung saan may nagtitinda nito,
Ayan. So, doon sa pagitan ng kanyang hiwa na sa biyak, siniksi ko na po itong kalinawan o yung taba ng baboy, no? Kalinawan. Ayan na po. So, ngayon po ay na-prepare ko na rin po itong iniwang kamyas, no? Ito po yung kamyas, ito po yung magiging sapin, no? Para hindi dumikit yung isda dun sa ating palayok. Yan. Yan po yung pinakasapin. At the same time, dagdag ingredients po siya. Ayan. As usual, nandito na po yung ating sibuyas. Kagaya po ng aking nakagawian. Pinihiwa ko po yan ng maliliit. Nang sa ganun ay makain, no? Ito po yung ganun din yung luya, no? At meron tayong laurel o yung bay leaf, ano? At sa tabi niya itong pinamahawa ko rin bawang. Nakaready na po sila. Pagkatapos po nito, ilalagay na po tayo sa palayok. Ilalagay ko na po sila isa-isa sa palayok, no? Para makapag-start na tayo ng pagluluto. Yan. Okay. Yan. Ito na po ngayon, mga kadila, no? So, ilalagay ko na po yung kami sa kawali. Pansapin dun sa ating tulingan. Ito na po. Yan. Lagay na natin yan. Siya po yung mag-absorb ng heat para hindi po magtutong, ano? Hindi masyadong nagkakalat natin yan. Ito na po yung kawali natin, no? Then pagkatapos po, no, ilalagay ko na po itong isda. Ayan, yung isdang tulingan. Ayan, medyo masigit pala. Malalaki. Maliit ang aking kawali. Ito na po. Dalawa. Bali 5 piraso po ito eh. Pangatlo. Yan, siksik natin ang konti. 3 na po yan. Tapos itong 2. Babalagbag ko po. Para hindi dumikit. Yan, ito yung huli. 3 sa ilalim. 2 sa ibabaw. Okay. Ayan na po siya. Yung po natirang kalinawan. Lagay po natin sa ibabaw. Okay. So, ayan na po. Ang kasunod na po niyan ay ang ating sangkap. Ayan, ito na po yung ating sama-samang sibuyas. Yan, lagyan na natin sa ibabaw. Isang malaking sibuyas lang po ito. Ayan. Ating bay leaf. Ayan na. Sabay-sabay na po natin yung ating ayan, bawang at luya. Yeah. Wala tayong cameraman kaya ito na lang. Okay. Ayan na. Inalat ko na po yan sa ibabaw. Ayan. Lagyan din natin ng konting paminta. Tanggalin ang isang kamay lang. Cameraman. Ito na po. Ayan na. Okay na. Dagdag pampasarap po yan. Yan. Lulutuin po muna natin ng ganyan siya. Mamaya po tayo mag-a-add ng water. Pag kasama na po yung tawag natin yung ating suka. Yan, tatakpan ko po muna para paanahan po natin parang sangkot siya kumbaga sa manok. So pasisingawan natin yan. Pag kumulo na yan kasama yung papakulo po na yung kanyang katas. Ayan, so yung katas ng ating kamyas. Ayan na po. Isindihan ko na po yan. Ito na po mga dila. Ayan, pinapuyan ko na po siya. So, maghihintay na naman po ako na
Siguro mga 15 minutes po yan, no? 15 minutes pa ako maghihintay para kumulo na sa kanyang katas yung ating tulingan. Ayan. Ayan po mga kadila, niluluto na po natin ang sinaing na tulingan. Ang tawag sa amin po niyan ay ginanga, no? Sa Quezon. Okay mga kadila, wait po natin ng 15 minutes bago ko idagdag yung ating sabaw at suka. Ayan.